Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang dalawang magkaibang pananaw tungkol sa kadakilaan. Habang si Jesus ay papunta sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan, iniisip naman ng kanyang mga alagad ang posisyon at karangalan. Nais nilang maging mataas, kilala at makapangyarihan. Napakatao ng ganitong pag-iisip. Ganito rin tayo minsan. Gusto nating umangat, makilala, at magkaroon ng kapangyarihan. Ngunit napakalinaw ng turo ni Jesus na ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa taas na posisyon, kundi sa lalim ng paglilingkod. Ang pinakadakila ay yaong handang magpakumbaba, magbigay at mag-alay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ito ay kabaliktaran sa pamantayan ng mundo, kung saan ang dakila ay yaong may kapangyarihan at lakas. Ipinakita ni Jesus ang tunay na halimbawa. Hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng buhay. Ipinakita niya na ang tunay na pamumuno ay hindi pag-aangat ng sarili, kundi pagbababa nito upang itaas ang iba. Ang tunay na lakas ay hindi pananako, kundi sakripisyo. Sa ating buhay, maaari hindi tayo naghahangad ng mataas na posisyon. Pero madalas gusto pa rin nating mauna, mapansin, at masunod ang kagustuhan natin. Ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ay baguhin ang ating sarili mula sa pagiging makasarili tungo sa pagiging mapaglingkod sa kapwa. Naway matuto tayong tularan si Kristo, hindi sa paghahanap ng mataas na posisyon, kundi sa pagyakap sa mababang landas ng pag-ibig at sakripisyo. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang tunay na dakila ay ang marunong magmahal at maglingkod.